Grabe Pilipinas, sobrang lala na talaga. May is na namang nategi at nagpaalam sa mga may hawak na ebidensya. Si Atty. Harry Roque may bago na naman siyang sinasabi na isa sa malapit na tao kay BBM ay kumanta na rin sa kanya at sinabi niya yung lahat ng plano ng BBM na talaga naman yung mga umuugong na usap-usapan na itutumba si BP Sara ay totoo. Lahat ng mga kakampi, lalo na si BP Sara ay itutumba. At isa pa, lahat ng mga nangyayaring ito ay talaga namang si BBM ang may pakana. Siya talaga, yung inaakala ng lahat na si Lisa, hindi. Si BBM talaga. Dahil wala siyang planong bumaba sa pwesto kahit sa 2028. Talaga pong may banta sa buhay ni Inday Sara Duterte. Ayun. Alam nyo, nagsimula yan, nagsabi daw itong si Marcos Bangag, na kapag may nangyari sa kanya, may pinag-utusan na siya. Huwag mong papayagang umupo si Inday Sara Duterte. Ito daw po ay nangyari bago pa magsalita si Inday Sara Duterte nung panahon Nauna pa pala. nais na dalhin sa Kongreso si Atty. Laika Lopez, no? Na sinabi rin niya na kapag may nangyari kay Inday Sara Duterte, may kinausap na siya na yariin din ang Marcos Jr. Apparently, bago pa yung insidente na yan, alam na nagbili na ang Marcos Jr. Ang sabi niya, kapag may mangyari sa akin, yariin niyo yan dahil hindi yan po pwedeng sumunod sa akin. Lupit. So talagang BP Sara, mag-ingat ka po, no? Dahil sa tingin ko, ang sabi nila ngayon, bago ng usapan. Maski walang mangyari sa kanya, yayariin at yayariin, papatayin si BP Sara. Yan na po ngayon talaga ang plano. Unang plano, hindi bababa sa 2028. Pangalawa, to get rid, literally, to get rid of Inday Sara Duterte. Kumpirmado po yan. Yan na talaga ang plano nila. At pangatlo, talagang gurgurin ang oposisyon. So, nakikita nyo naman po ang ginawa nila kay Senator Bato. Hindi lang po si Senator Bato talaga ang padadala nila sa dahig. Pati po si Bongo. So, dalawa na yung nawala. So, bukod pa po dyan, nakita nyo naman ang ginagawa nila kay Chis Escudero, kay Joel Villanueva, no? At yung iba pang mga senador na dinadawit ngayon dito sa flood controls. Doon sa mga nagnanais na ang pagpapalit ng presidente sa 2028, wala pong 2028. Mananatili po sa pwesto ang Marcos Jr. hanggang beyond 2028 sa pamamagitan ng charter change. Doon sa mga naniniwala na si Marcos Jr. ay palagi lang bangag at ang naggagawa ng mga bagay-bagay para manatili sa pwesto, para sirain mga Duterte, hindi po totoo pala yan. Si Marcos Jr., kapag hindi siya high, siya mismo ang gumagalaw para nga po manatili sa pwesto at sirain ang mga Duterte. Ayun na nga, ang tindi, no? Ang sabi dyan ni Atty. Harry Roque, meron nga daw lumapit talaga sa kanya. As in, sinabi sa kanya lahat ng mga nalalaman niya na itong taong to ay napakalapit kay Marcos Jr. Na talagang bago pa magbanta si BP Sara, may nauna nang magbanta si Marcos Jr. na hindi talaga to pwede na tapusin nyo to, kailangan mapatumba natin to kasi nga hindi siya pwedeng pumalit sa pwesto niya kasi nga sobrang dami nilang ginawa na pag talagang hindi nila kakampi yung pag hindi sila or hindi nila kakampi yung pumalit, yari talaga tong mga taong to. Kaya lahat gagawin nila para mawala si BP Sara saka yung mga Duterte at yung mga kakampi. Kita nyo ngayon, di ba? Meron na namang si Yusek Cabral. Kunyari, nagpatiwakal daw pero ang dami pang tanong pero wala namang magagawa kasi nga hawak nila lahat Yung mga mag-iimbestiga, lalo si Boying Rimulya, yung kapatid ni Boying, NBI, paano na? Kawawa talaga ng mga ng mga nasa kabilang side pero sabi nga ni Doc Mata, dasal lang kasi nga walang bayad dyan pero may sukli. Kahit papano, tumatayo pa rin sila. Yun ang laging sinasabi nila. Sobra yung nangyayari ngayon. Tapos yun nga, yung mga sinasabi na bawi na lang tayo sa 2028 election. Paano nga? Hindi nga bababa. Paano babawi sa election kung hindi bababa? At saka kung mag-election man, hawak din nila, hindi mananalo ang kalaban. Kita nyo naman ang ginawa ng COMELEC. Paano, di ba? Kailangan talaga mawala yan bago pa matapos yung term na yan. Mawala na siya sa pwesto kasi wala na talagang wala nang remedyo sa gobyernong to. Tapos yun nga yung sinasabi ni Atty. Harry na
lahat ng mga nangyayari, lahat, yung mga pagtaas ng presyo, lahat ng mga simula nung umupo siya, pakana talaga niya. Kasi nga, gusto niyang, kunin lahat. Kasi nga, syempre, wala naman sa tamang pag-iisip yan eh. Tapos, kitang-kita naman sa lahat ng mga nangyayari na, lahat ng sinasabi niya, kabaliktaran yung nangyayari. Lahat ng sabihin niya, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Tapos, sinungaling pa. Tapos, ang daming mga nawawalahan. Diyos me, may PhilHealth, may PDIC. Tapos, yung budget nga. Ang dami pa, yung benentang gold. Ang daming mga, wala namang sinasagot eh. Kung ano-ano lang, nililigaw lang nila lahat. Halimbawa, mabubuking na sila, katulad niyan, di ba? Ang dami na nakatutok dito sa ginawa nilang flood control scam na to. Ang gagawin, ipapaaresto si Bato. Basta gumagawa sila ng panglihis. Tapos yun nga, makakalimutan ng mga tao. Pero hindi naman ganun katanga ang mga Pilipino para basta nalang maniwala. Kasi nga, hawak nila ang media. Kahit ang daming mga nagsasalta, hindi naman pinapansin, hindi naman binabalita. Buti na lang, pasalamat na lang tayo at meron pang SOCMED, meron pang social media na doon natin nakikita lahat ngayon na may nakakapag-live, nakakapag-post, maraming mga support. Yun na lang kasi pagod na rin kasi yung mga tao na lumabas kasi ang dami ng rally, ang dami ng sigaw, wala namang nangyayari. Pero at least kahit paano, tuloy-tuloy at namumulat yung mga tao sa mga nangyayari. Yun lang yun eh. Kaya sana naman ay hindi sila magtagumpay kay BP Sara. Pero yun nga, kung talaga nakatakda si BP Sara, kahit anong gawin nilang kasamaan, hindi ang mga yan magtatagumpay. Pero mag-ingat pa rin. Sabi nga ni kung Kiko Barsaga, baka siya na daw ang isusunod eh. Kaya ito sabi rin ni Atty. Rowena na yung mga may hawak ng ebidensya, yung mga inilaglag na, ay magsalita na rin kayo kasi nga baka sumunod kayo. Ibang utak ng ibang utak itong mga taong to na totoong mastermind. Alam naman yan na talagang ang mastermind ay siya. 'Di ba? Kasi yung palang grabe ang pangit ng mga nangyayari. Nagsalita na si Amy Marcos, nagsalita na rin si Saldico, tapos wala pa rin. Yun nga. Ano namang aasahan natin kay Boying, kay Junbik. Siyempre, hawak din nila ang AFP, yung mga leader ng mga lahat ng mga, ayan siya, hawak nilang lahat. Kita mo, mayat maya ang bisita niya sa mga, mga men in uniform. Kasi nga, siguro, binibigyan ng mga kung anik-anik, kahit na pambubudo lang, di ba? Kaya yan, sana lang, pag sila magtagumpay kay BP Sara, kasi nga, yun yung nakikitang pag-asa ng mga tao. Pero kung hindi man sa BP Sara, kahit sino na lang si Baste. Yung kahit sino sa mga anak ni PRRD, di ba? At sana naman, ay mapalaya na rin si PRRD. Grabe to. Hindi na, talagang abang na lang tayo sa mga nangyayari na sana ay may mabago pa. Kaya tuloy-tuloy lang ang panalangin natin. Yun na lang kasi talaga ang kakapitan natin eh.